Ito na nga pala ang update sa Ilagan de Villacan Road ngayong October 2025. At sa videong ito ay babalikan nga natin ang bayan na to kasama ang ating mga kaibigan. Last time na nagpunta tayo ay noong April 2025 pa, bali 6 months ago na. Isang napaka-exciting nga na naman na adventure ride to. Ganito lang naman kaganda yung dagat sa Isabela Province, na kung saan karamihan sa mga turista ay sumasakay pa nga ng eroplano o sumasakay sa malaking bangka marating lang ang lugar na to. Maniniwala ka ba na narating natin ang lugar na to gamit lamang ang motor? Make sure na papanoorin mo ng buo ang video ito at ikukwento ko sa'yo. 3 AM nang mag-take off nga kami mula dito sa may Alicia Isabela. At sa parte ng Kawayan ay naggasolina nga tayo halagang 600 pesos. I recommend mga kuys na check nyo na rin yung mga POV ng ating mga kasama sa ride na to. At dito nga mga kuys ay nagpatuloy na tayo sa biyahe. Sa parte ng Nagilian ay napagdesisyonan nga namin mag-stop over muna habang nag-aantay ng konting liwanag. Bandang alas 5 ay napagdesisyonan na nga namin magpatuloy sa biyahe. At pumasok na nga tayo sa kanto papasok ng San Mariano Isabela. Mayroon din kasing daan dito na kung saan tatagos tayo sa may Disupi Ilagan Isabela. Malayong mas malapit din kasi ang ruta na to kung dito tayo dadaan. Bal dito na nga tuluyang sumikat yung araw. Saktong-sakto nga mga kuys para maliwanag na sa parte ng Ilagan de Villacan Road. And finally mga kuys, nakarating na nga tayo sa may Ilagan de Villacan Road. Sa bandang kaliwa ay yan na nga yung papunta ng Abuan River. Bali kakanan nga tayo sa junction na to mga kuys. Bali dire-diretso na nga lang to mga kuys hanggang makarating nga tayo ng coastal towns ng Isabela Province. Fast forward mga kuys hanggang sa nakarating na nga tayo sa parte ng Disupi. Parte nga dito mga kuys, lumalamig na naman talaga ang klima. Paano ba naman kasi nasa paanan na nga tayo ng Sierra Madre at papasok na nga tayo sa bundok. Sobrang dami ng mga heavy equipments dito mga kuys at napakadami ding tao na gumagawa ng daan na to. Kapansin-pansin din mga kuys na napakahaba na nga ng nasemento nila. Ang dami nga din naming nadaan ng mga barracks ng mga nagtatrabaho dito. Nakaredy nga rin dito yung pangpatag kung sakali mang magkaroon ng landslide. Nakaredy rin dito yung mga pang semento. May mga parte na sementado na nga yung kabilang side gaya nito. At may mga parte rin na double na nga yung na semento kagaya nito. Masasabi kong malaki na rin talaga yung naging improvement ng daan na to. Kung i-compare ko nga nung last na dumaan ako 6 months ago. Sa tingin ko ito talaga ang nagpapatagal sa paggawa ng daan, itong mga landslide na to. Maliban sa putik ay may mga bumabagsak din kasing malalaking bato dito. At hindi nga may iwasan yon sa kabundukan ng Sierra Madre. After ng rough road, meron na nga na namang parte dito na semento na ang daan ulit. Bali sublatan ba? Rough road, may sementadong daan, rough road ulit, sementado ulit, paulit-ulit lang. Yung mga parte ng rough road, pansin ko nga ay pwedeng-pwede ng sementohin. Sa tingin ko lang malapit nang matapos to. May mga nakasabayan nga rin tayong sundalo ng mga time na to. Sa tingin ko pabiyahe rin siguro sila papunta ng Dibilacan, Isabela. May mga nadaanan nga rin tayong pang off-road dito ng mga ATV napaka-solid. And yes mga kus, kayang-kaya na makapasok ng mga 4 wheels dito. Actually mga kus, may nakasabayan pa nga tayong kulong-kulong nung time na to. Mula dito nga mga kus, puro rough road na to hanggang Dibilacan. Rough road siya pero matigas naman yung lupa. Sa mga naghahanap ng adventure, bali dito na nga magsisimula ang adventure ride. Bali nakapack-ride nga rin pala sa atin si Team Caboral noong mga time na to. Talaga namang kayang-kaya na nga pasukin to ng mga normal na motor. At maski may backride, kayang-kaya yan. Naalala ko nga nung last nga nagpunta tayo dito, damuhan pa parte yata dito pero ngayon nalatagan na nga siya ng mga maliliit na bato. And finally mga kuys, nakarating na nga tayo sa pangalawang tulay. Masasabi kong napaka-smooth ng naging ride natin hanggang sa tulay na to. Bali dito ko nga muna pala tatapusin ang part 1 ng ating naging ride mula dito sa may Ilagan papunta ng Dibilacan. Kita-kits ulit tayo sa part 2 At kung umabot ka sa part ng video na to ay pwede mo bang i-comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. At kung sakali man hindi ka pa naka-follow ay baka naman. Pinakamurang gulong online, isa na nga itong Leo Laser doon. Matagal na nga rin ginagamit ito ng mga delivery riders. Paano ba naman kasi bukod sa mura, napakatagal pang maupod nito. Sa tansya ko nga lang, nasa mid to hard compound nga ito. Kaya naman sulit to sulit talaga yung pera mo dito, matagal siyang maupod talaga. Nakasil nga ito ngayon sa Shopee, kaya ganyan lang kababa yung presyo niya. Limited stocks nga lang din yung nakasil ngayon, pwede nga itong madoble o triple pa nga yung presyo. Kaya habang mababa yung presyo, gulpihin nyo na.